Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 4, Week 5 hanggang Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagpapaunlad ng Pagkatao ang Espiritualidad. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay ipagpapatuloy natin ang pagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Ito pa rin ang ating aralin para sa Week 5 hanggang Week 6. Ito ang ating aralin para sa buong Quarter 4. Para sa most essential learning competencies na patutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag ng espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala. At pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Muli, sa pagpapatuloy ng ating aralin ay ating gagawin ang mga susunod na mga gawain tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Narito ang mga gawain para sa ika-5 linggo. Para sa pagsasanay bilang 17, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng iyong pananalig at pagmamahal sa Diyos. Gawin ito sa isang malinis na papel. Isaalang-alang ang mga pamantayan sa paggawa ng poster. Narito ang ilang halimbawa ng poster na maaari ninyong gawin. Unang halimbawa, ang poster na ito. Isang batang nananalangin bago siya matulog. Siya ay nananalangin ng pasasalamat. Salamat po Jesus sa mga biyaya mo sa amin. Ang isa pang halimbawa ng poster ay isang batang nananalangin. Nananalangin siya ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Patawad po Jesus sa aking mga pagkukulang sa iyo. Kayo rin mga bata, mag-isip kayo na maaari niyong iguhit sa inyong gagawing poster. Maaari nyo itong lagyan ng caption gaya ng mga nakita nyo sa mga halimbawang aking ibinigay. At narito ang pamantayan sa paggawa ng poster. Ang mga kriteria ay pagkamalikhain, organisasyon, kaangkupan sa paksa. Basahin ninyo ang bawat puntos. Mayroon itong 5 puntos, 4 na puntos, 3 puntos at 2 puntos. Para naman sa pagsasanay bilang 18, gumawa ng isang pangako na iyong nais gampanan upang malinang ang iyong pananalig sa Diyos batay sa kung anong relihiyon ang iyong kinabibilangan. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang isang halimbawa ng pangako na nais kong gampanan upang malinang ang aking pananalig sa Diyos. Panginoong Jesus, nangangako po ako na magiging tapat ako sa paglilingkod sa iyo. Hindi ko kakalimutan ang araw ng pananambahan. Magbabasa ako ng Biblia upang lalong lumago ang aking espiritual at pananampalataya sa iyo. Ibabahagi ko ang iyong mga salita sa aking mga kaibigan at kakilala na wala pang pagkakilala sa iyo. Gayon din, gagawin ko ang tama ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan niyo lamang Jesus, Amen. Para naman sa pagsasanay bilang 19, pagmasdan ng mga larawan. Sa tulong ng iyong mga magulang o kasamahan sa bahay, alamin ang mga ritual o pamamaraan ng pagsasagawa nito. Itala ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, pagsamba ng mga Protestant Christian. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Ang mga Protestant Christian ay karaniwang isinasagawa ang kanilang gawain tuwing linggo bilang araw ng pagsamba. May kasamang awitan o pagpupuri o praise and worship, panalangin, pagbabasa ng Biblia at sermon mula sa pastor o ministro.
Itinuturo rin ang tamang pagbibigay ng tithes and offering bilang pagsuporta sa simbahan at sa mga gawain nito. Isinasagawa rin ang pagbabautismo sa mga bagong mananampalataya na tinanggap na ang Panginoong Hesus. Pangalawang bilang, pagdarasal ng Budista. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Ang ritual o pamamaraan ng pagdarasal ng Budista ay sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga dasal o mantra na nagpapahayag ng kanilang debosyon at layunin ng kaliwanagan. Mahalagang bahagi rin ng kanilang pagsamba sa Budismo ang meditasyon na may layuning linisin ang isipan at maabot ang kaliwanagan. Nagsisindi rin sila ng insenso na sumisimbolo sa kadalisayan ng isipan. Isinasagawa nila ang kanilang pagsamba sa templo at sila ay yumuyuko o lumuluhod sa harap ng estatwa ni Buddha bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Pangatlong bilang, prosesyon ng Katoliko. At para sa aking halimbawang kasagutan, ang ritual o pamamaraan ng prosesyon ng Katoliko ay ginaganap sa mga pagdiriwang o pista ng mga santo, mahal na araw at iba pang relihiyosong okasyon. Bago ang prosesyon, may misa o panalangin munang ginaganap sa simbahan. Nagtitipon ng mga deboto sa simbahan o sa lugar ng pagsisimula ng prosesyon. Ang imahe ng santo ay inilalagay sa karo na pinalamutian ng bulaklak at kandila. Ang mga deboto ay naglalakad ng maayos sa itinakdang ruta hanggang sa matapos ang prosesyon pabalik sa simbahan. Pang-apat, pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang ritual o pamamaraan ng pagsamba sa Iglesia ni Cristo ay may istriktong pamamaraan. Hinihikayat ang mga miyembro na dumating ng maaga sa kanilang kapilya. Magkahiwalay ang upuan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Bago magsimula ang pagsamba, ay may oras sila ng panalangin at katahimikan upang ihanda ang kanilang puso at isipan sa pagsamba. Ang pagsamba ay pinangungunahan ng kanilang ministro. May awiting pasimula sa pamamagitan ng isang choir. Binibigyang diin dito ang aral ng Biblia, ang kahalagaan ng pagsunod sa utos ng Diyos at mga turo mula sa kanilang tagapagtatag na si Felix Y. Manalo. At panglima, pagdarasal ng mga Muslim. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang ritual o pamamaraan ng pagsamba ng mga Muslim ay nakasentro sa paggalang, pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ni Allah na kanilang Diyos. Ang mga Muslim ay nakabatay sa 5 haligi ng Islam na siyang pangunahing aral ng kanilang pananampalataya. Sila ay nanunumpa sa kanilang paniniwala o tinatawag na shahada. Sila rin ay nagdarasal ng 5 beses araw-araw sa tamang oras o tinatawag na sala. Sila rin ay nag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan bilang pagsunod sa utos ni Allah. Sila rin ay nagbibigay ng zakat o bahagi ng kita ng isang Muslim sa nangangailangan. Isinasagawa rin nila ang Idil Fitr at Idil Adha o araw ng sakripisyo. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 20. Magtala ng mga panrelihiyong pagdiriwang sa Pilipinas. Hingi ng tulong ng magulang o kasamahan sa bahay. Ilagay ang petsa kung kailan ito'y pinagdiriwang at mga ritual na gawaing kaugnay nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa ng mga panrelihiyong pagdiriwang. Ang aking unang halimbawa ay Pasko. Ang Pasko ay ginaganap tuwing ika-25 ng Disyembre. Ang mga ritual na isinasagawa rito ay ang paglalagay ng mga parol sa kabahayan, pagbibigayan ng regalo, pagkakaroon ng Noche Buena sa araw mismo ng Pasko, at pagkakaroon ng simbang gabi na isinasagawa ng mga simbahang Katoliko. Pangalawang halimbawa ay Mahal na Araw. Ang Mahal na Araw ay ginaganap tuwing huling linggo ng Marso o di kaya'y unang linggo ng Abril. Ang mga ritual na karaniwang isinasagawa rito ay ang pag-aayuno, penitensya, prosesyon, bisita iglesia,
pabasa ng pasyon, sinakulo, at pag-alaala sa ginawang pagpapasakit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pangatlong halimbawa ng pagdiriwang ay ang araw ng pagkabuhay. Ito ay ginagawa tuwing linggo matapos ang mahal na araw. Nagsasagawa ng misa ng pagkabuhay at pista ng pagkabuhay na inuumpisahan ng madaling araw ng linggo. Pang-apat na halimbawa ng pagdiriwang ay araw ng mga patay. Ang araw ng mga patay ay ginaganap tuwing ika-1 ng Nobyembre. Ang mga ritual na isinasagawa dito ay ang pagdalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay at pag-aalay ng bulaklak, gayon din ang pagsisindi ng kandila. At ang panglimang halimbawa ng pagdiriwang ay ang Flores de Mayo at Santa Cruzan. Ang Flores de Mayo ay ginaganap tuwing buong buwan ng Mayo at ang Santa Cruzan ay tuwing huling linggo ng Mayo. Ang ritual na isinasagawa ay nagdaraos ng sagala ng mga reyna at prinsesa na kumakatawan sa iba't ibang tauhan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Narito naman ang mga gawain para sa ika-6 na linggo. Para sa pagsasanay bilang 21, sa tulong at gabay ng iyong magulang o kasamahan sa bahay, isulat sa isang malinis na papel ang relihiyong inyong kinabibilangan. Magtala ng 2 paraan kung paano ito binibigyang halaga ng inyong pamilya. Isusulat ninyo kung ano ang relihiyong inyong kinabibilangan. Halimbawa, ang relihiyong kinabibilangan ay Christian Baptist. Pagkatapos, isusulat nyo ang pagpapahalagang ginagawa ng inyong pamilya. Maaring magbigay kayo ng 2 o higit pa. Narito ang aking halimbawa. Ang pagpapahalagang ginagawa ng aming pamilya ay pinapahalagahan namin ang pagdalo sa simbahan tuwing araw ng linggo at ang araw ng prayer meeting bilang pagtatapat sa Panginoong Jesus. Sumunod, pinahahalagan din namin ang pananalangin ng buong puso at paghingi ng tawad, gayon din ang pagbabasa ng banal na Biblia ni Jesus. Para naman sa pagsasanay bilang 22, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos? Isulat sa sagutang papel ang bilang ng iyong sagot. Para sa unang bilang, pagkakaroon ng oras para magdasal at magpunta sa pook dalanginan. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Tama! Ito ay nagpapakita ng pananampalataya, kaya lalagyan natin ito ng shade upang maisulat nyo ito sa inyong sagutang papel. Pangalawa, pagdarasal bago at pagkatapos kumain bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap. Ito ba ay nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon? Tama! Ito ay nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon, kaya ito ay lalagyan ko ng shade at inyo namang isusulat sa inyong sagutang papel. Pangatlo, pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit. Ito ba ay nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoong Jesus? Tama! Ito ay hindi. Dahil ayon dito, siya ay tutulong pero naghihintay siya ng kapalit. So ito ay walang pananampalataya. Kaya wala itong shade at hindi nyo ito isusulat sa inyong sagutang papel. Pang-4, pagtulong sa isang taong ayaw tulungan ng sarili sa mga problemang dumarating. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Tama! Ito ay nagpapakita ng pananampalataya, kaya ito ay may shade. At isulat nyo ito sa inyong sagutang papel. Pang-5, pagsasalita ng mahinahon sino man ang kaharap. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Tama! Ito ay nagpapakita ng pananampalataya, kaya ito ay may shade. Pang-6, pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na natatanggap sa araw-araw. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Magaling! Ito ay tama, kaya ito ay may shade. Isulat nyo ito sa inyong sagutang papel. Pang-7,
Hindi pagpansin sa taong humihingi ng tulong. Ito ba ay tama? Magaling! Ito ay hindi tama. Kaya hindi ko ito lalagyan ng shade at hindi nyo ito isusulat sa inyong sagutang papel. Pangwalo, paghadlang sa kasambahay na magkaroon ng oras ng pamamasyal at pagpunta sa Pook Dalanginan. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Magaling! Ito ay hindi tama kaya ito ay walang shade at huwag nyo itong isulat sa inyong sagutang papel. Pangsyam, masiglang pagbati sa mga miyembro ng pamilya. Ito ba'y nagpapakita ng pananampalataya? Magaling! Ito ay tama kaya ito ay may shade. Sulat nyo rin ito sa inyong sagutang papel. At pangsampu, pagkilos ng maayos sa loob at labas ng bahay. Ito ba ay tama? Magaling! Ito ay tama kaya ito ay may shade. At isulat nyo rin ito sa inyong sagutang papel. Para naman sa pagsasanay bilang 23, basahin ang mga nakatalang katangian sa unang hanay. Lagyan ng check ang angkop na hanay kung ito ay iyong isinasabuhay o hindi. Maging matapat sa iyong pagsagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang katangian, palaging pumupunta sa lugar ng dalanginan. Lagyan nyo ng check kung ako ito o hindi ako ito. Halimbawa, kung totoo namang palagi kayong pumupunta sa lugar dalanginan, lagyan ng check ang ako ito. Pangalawang bilang, sinusunod ang mga paniniwala at gawi ng relihiyong kinabibilangan. Sinusunod mo ba? Kung sinusunod mo, lagyan ng check ang ako ito. Pangatlo, pantay sa pagbabahagi ng pagkain sa mga kapatid. Ginagawa mo ba ito o hindi? Kung ginagawa mo ito, lagyan mo ng check ang ako ito. Pang-apat, tumutulong sa mga sinalanta ng kalamidad ng mga kamag-anak. Ginagawa niyo ba ang pagtulong sa mga sinalanta ng kalamidad ng mga kamag-anak? Kung ginagawa mo ito, lagyan mo ng check ang ako ito. At panglima, kalmadong nakikipag-usap kahit naiinis. Kalmado ka ba kapag nakikipag-usap kahit naiinis ka na? Kung nagagawa mo ito, lagyan mo ng check ang ako ito. Para naman sa pagsasanay 24, sa tulong ng iyong mga magulang o kasamahan sa bahay, magsaliksik tungkol sa isang tao na nagpapakita ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Alamin kung paano niya ito isinasabuhay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isulat nyo ang kanyang pangalan, ang kanyang edad, ang lugar ng kanyang kapanganakan, mga mahal sa buhay, mga pagsubok niya sa buhay, mga ginawa upang mapaglabanan ang pagsubok sa buhay, at ang mga maipapayo sa kabataan tungkol sa kabanalan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!